Masamang bisyo. Kasi drinking, paglalasing, sasaktan mo lang sarili mo, you get liver disease, di ba? Heart problem. Ganun din sa smoking, droga nga, masama din, pero you're hurting yourself and of course, your community. Pero sa sugal, Miss Karen, usually hindi mo na naiuwi yung pera mo para sa pamilya. Sino ang apektado? Anak mo. Pag-aaral, hindi na makapag-aral, hindi makapagbayad ng tuition. Wala na kayong makain sa lamesa dahil sinugal mo na. Di ba? Apektado na rin pati trabaho mo, pati output mo sa trabaho. So, kung apektado yung output mo, therefore, apektado din yung operations ng kumpanya mo. Paano kung mataas na official ka sa company na yun, di ba? Maraming naapektuhan. At saka, nagkakabaon-baon sa utang, sanla dito, sanla doon. Worst, naghihiwalay ang pamilya. Yun ang pinakamasama dyan. Sa drinking, pwede pa minsan ni Mrs. ma-take pa ni Mrs. pag sisigarilyo, pero sugal talaga. Maraming broken families because of gambling. Okay. Now, you do have some consultants, some supporters, and they claim that, I want to ask you this, outright banning of online gaming gambling in the Philippines will push, number one, online gambling underground, and then you can't criminalize players anymore because if you ban it, mahirap na sila hanapin. Some advocates say it will do more harm than good. What are your thoughts? Well, yesterday I said, kung ako lang ang masusunod, Miss Karen, I want a total ban in right now, di ba? Pero syempre may mga procedures, there are laws, di ba? We have to take into consideration. Yesterday, during the session, binibilang ko halos lahat ng members, halos lahat ng senador ayaw sa online gaming. And they were giving us reasons. So naririnig ko na. Pero syempre, tama ka. As a committee chair, mag-hear kami, narinig ko na yung side ng mga senador. Of course, gusto ko rin marinig yung side ng gobyerno, ng Department of Finance, ng PAGCOR. Kasi sila naman yung nag-i-implement nito, Ms. Karen, hindi naman kami. We can only suggest na to the government na, Mr. President, sir, ito po ang problem. We have social issues na right now na sobra na hindi naman nagagawa ng paraan. Marami nang nanululong. I mean, parang cancer siya. Like, alam mo, Ms. Karen, may pinapa-research na ako sa tao dahil may tao ko. They say that every city, every town in this country, I agree. Nandyan, mayroong online gambling. So, affected na. Yeah, and I wanted to ask you because we do these stories in TV Patrol also. At yung mga nasa TV Patrol, yung security guard na naka-minimum wage, kunyari 650 a day, magtatabi siya ng 300 pang online gambling niya. Imagine na 300 half instead ng pambili ng bigas, di ba, to spend it sa anak mo. It's going into gaming gambling. So, the online gambling now targets the very poor. Piso-piso ang tayak, di ba, kada laro. But the big issue is it's attached to an e-wallet like GCash. I'm not sure if PayMaya too, but GCash spoke recently and said they will follow any regulation. So, madali magsugal sa telepono dahil nakadikit sa GCash. Before a ban, other than a ban, is there a way to remove GCash from gaming? In other words, you can't access GCash. Pwede ba yun? That I have to look into, Ms. Karen, sa committee hearing. Actually, kaya sa committee hearing na gagawin natin next week, kung kakayanin, iimbitahan natin hindi lang ang executive, kundi pati yung mga stakeholders, like yung e-wallet, tapos yung iba't ibang mga social media platforms, also siguro yung church. Pero wala man tayong batas, Ms. Karen, sila, yung e-wallet na yan, let's not forget na we also have social responsibilities, di ba? Sa Globe, you are a big company. PayMaya, malaki kayong kumpanya. Hindi lang naman ang pagninegosyo ay para kumita. We also have to consider that we have social responsibilities.
Look around us. Kung yung negosyo natin nakakasakit na sa kapwa, then siguro we have to reinvent. Kung itong GCash na ito, hindi naman masama ang GCash, Miss Karen. Alisin lang siguro ng Globe, ng PayMaya, what have you, yung gaming. Di ba? Yung gambling. Hindi nga gambling sa nilalagay na doon. Games. Kaya pag pumunta yung anak mo, games pala ito. Magtapos, tapos meron pala siyang laman na GCash dahil binigyan mo ng GCash dahil pambaon niya, isusugay na yun. You see the effect? Huwag na sana hintayin ng mga kumpanya na ito na sabihan pa sila, gagawa ng batas. Isipin nyo na lang, you guys have social responsibilities and we are facing a crisis. Miss Karen, online gambling problem is a crisis. Sa tingin ko, crisis na ito, Miss Karen. But what will it take for a ban, for the president to issue a ban? The president, remember at the start of his term, he started with Pogo, no? Pogo ba? Isabong? Hindi ko na maalala. Ano po ba yun? The Isabong, Miss Karen, it was the time of the former President, Rodrigo Duterte. Dito sa Pogo, it's under PBBM na. Yan. So both of them essentially banned Isabong and then Pogo. Pero ang Isabong and itong Pigo, itong online gambling, is technically the same. Iba lang yung laro, but you are still gambling using your phone. Diba? Pareho lang siya eh. Actually, Ms. Karen, let me correct you on that. Okay, go ahead, sir. Nag-focus ang Senate na i-ban ang Pogo. Actually, kung titignan mo, ang biktima ng Pogo, Ms. Karen, is mga Chinese. Sa mainland o sa any parts of the world. Yun ang kanila kliyente. Itong bago ngayon na Pigo, inalis mo yung Philippine offshore, ginawa namang Philippine inshore gaming operations, Pilipino ang biktima. Mga kababayan natin tayo ang nabibiktima. So, kung mag-iisip-isip ka, malaki yung kinikita ng Pogo by the billions din ang taxes, pinasara natin. Pero pinalitan naman ito ngayon, itong mga Pigo, itong mga online gaming. Para sana man lang nagkaroon ng parameters. Sana man lang na mga naggumawa ang PAGCOR bago lahat na ito na mga paano ba natin maiwasan. But PAGCOR, in fairness, they can only do so much. Kailangan siguro ng enforcement. Kailangan yung tama kayo sinasabi mo, what if they go underground? Yun nga ang problem eh. Kaya gusto ko marinig sa PAGCOR, sige, anong option? Sasabihin nyo, lalagay tayo ng parameters, regulation. How do you do it? How will you do that? Ready ba ang ating law enforcement? Kasi ang problem dyan, Ms. Karen, tama ka naman, total ban, mag-underground, hahanapin pa rin ng mga tao. Ready ba ang law enforcement natin? NBI, CIDG, PNP, are they ready? Alam naman natin, Ms. Karen, huwag naman sumama ang loob ng mga current leaders na ng PNP at NBI. In the previously, nalalagyan eh. Huhulihin, dadalhin sa presinto, maglalagay yung operator, papakawalan naman. Hindi naaabot sa piskal. Di ba? So, useless. Then, tapos number 2, yung DICT natin dapat maging ready na. Yung mga URL dapat minomonitor lang, i-report lang sa PNP. O dito, nandito itong site na ito, ulihin. But then again, bumukas na naman ng ibang site yung illegal operator. But won't this change? Kasi the phone in itself is addicting, di ba? The smartphone is addicting in itself, right? Tapos, lagyan mo pa ng gaming sa smartphone plus access to an e-wallet, then your addiction becomes full-blown. Ang tanong ko, Senator, pag tinanggal mo yung access sa e-wallet, do you think ang online gambling gaming would still be widespread? No. Yet still be widespread. Kasi magkakaroon na ngayon ng mga agent, di ba? Pwede ka magpa-load. Loadan mo ako. Yan ang nangyari before sa mga online sabo. Loadan mo ako. Hindi pa uso dati ang mga GCash na yan sa online sabo. Meron na mga agent. Yung agent, loadan mo nga ako ng 5,000. Ganun din eh, di ba? So, kailangan totally alisin mo na dyan sa cellphone yung online gambling, may pinikaiba pala. Kasi ibang tao, online gaming. Online gaming, ang ML, yung mga bata, online gaming yon. Pero online gambling, yun ang pupustahan na. So, yun yung kailangan, alisin na talaga sa cellphone yung online gambling. Now, kasi I agree with you completely. Meron namang casino, kung gusto mo sumugal, di pumunta ka doon.
right? Meron namang, kunyari, if you want to gamble via games, then you go to a certain place that's licensed by PAGCOR to do that. But it should not be accessible on your phone. What are the chances of this pushing through when the president himself did not mention it in the SONA? I heard the Undersecretary of the Presidential Communications Office was saying na pinag-aaralan pa, okay? Ibig sabihin, meron na siyang, may report na ang PAGCOR. In fairness naman sa Pangulo, Ms. Karen, what I heard, binigyan siya ng report ng PAGCOR, the Chairman Tenko. Tinignan niya yung income, tapos hiningi niya rin, what I heard from my informant, humingi din siya, ano ang cons. So, mahirap naman yung sasabihin niya, kontra ako, tinitignan din naman niya. Kasi the President is also looking for ways, the Executive is always looking for ways, yung income para sa ika nga, because we use that for our national budget, diba? Kasi alam naman natin, you and me know, Ms. Karen, laging may shortfall ang collections ng BIR, ng customs, it's not enough. Itong PAGCOR earning, usually napupunta yan sa mga social services, lalo na sa social services ng... But then, they are also getting it. PAGCOR is earning off the backs of the very poor. Kasi ang mayaman naman, hindi naman mag-online gambling. Busy ang mayaman di ba? So, I disagree. Meron ka, yung congressman. Yung mababatas, hindi naman mahirap yun. Pero, pero sabong pinanunood niya Sabong, that's why we are talking about... Hindi naman masama illegal na online, diba? Illegal, wala na dapat tayong online sabong pero meron. And then tapos online gaming pa, diba? So ang tanong ko sa iyo, may isabong pa ba ngayon? Because isabong suppose there is. What I heard from my informants from the PNP and the CIDG, 3 or 4 pa na merong isa sa Mindanao, merong isa din sa Luzon. They're doing it sa mga farm. Sa farm, lalagyan ng camera, lagyan set up, and then magsusugal. There is, I think 3 or 4 more online sabong. One in Northern Luzon. Okay. But how do they bet online if GCash is no longer accessible to isabong? There's agent. May mga agent. So, bumalik sa ganun. Miss Karen, baloadan mo nga ako ng ganito para doon sa site na yun. Yung agent na yun, siya magsasabi sa'yo, for example, oy, Juan, dito ka pumunta sa site na ito, may online sabong. Tapos doon ka magpapaload sa kanya.